Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagdinila ngayon sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, talata 15, dito sa ikalimang linggo ng panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Ay sinasabi sa atin ni Jesus na siya ang tunay na puno ng ubas at ang Ama ang tagapag-alaga. No? So ano ngayon? No? Ano po ngayon, Father? No? So sabi niya sa atin, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. No? Yan ang una. No? Kinakailangan nating mamunga. No? Tutulungan naman tayo ni Jesus upang tayo mamunga. Pero hindi lang siya ang kinakailangan magnais na mamunga tayo. Kinakailangan tayo rin mamunga. No? Ang alawang sinabi niya, kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. No? Ito po alam ng mga dalubhasa sa pagsasaka, sa agrikultura, lalo ng mga tinatawag nating mga punong namumunga, no? Mga punong kahoy na namumunga, yung mga fruit-bearing trees. No? Ito po ay may tawag, no? Maraming tawag, pruning, grafting. No? Kumbaga, sa atin, para bang ano ngayon, Father, no? Hindi man natin nararamdaman halimbawa ng sinturis o dalandan, no? Kapag yung magandang uri o variety ay ginagraft, pinuprune doon sa isang sanga ng isang puno na tila halimbawa tuyot o di kaya ay maasim-asim yung variety. Pero kung ilalagay natin ang sarili natin doon sa lugar ng halaman, no? Kung nakakapagsalita lang sana yung halamang yun, siguro sasabihin niya, aray, masakit, bakit yung pinuputol yung aking sanga? Ngunit alam natin na ang tagapag-alaga ang bahalang gumawa ng paraan, dumiskarte. No? Kaya kung minsan sa buhay, kinakailangang makita natin na kahit minsan nasasaktan tayo sa buhay, maaaring maging dahilan yan upang tayo ay tumatag at upang tayo ay maging mapag-unawa sa ating kapwa. At isa pang sinasabi ay, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Oo nga, pwedeng sabihin natin, si Jesus ang aking tagapagligtas. Oo nga, pero nandyan din yung posibilidad na tayo ay mawalay sa Kanya. No? Hindi naman yan parang lifetime guarantee na agad, no? Na kapag ligtas na ay for life na yan. No? Depende pa din sa atin kung ang bawat araw ay ating pagsisikapang laging kumapit kay Jesus, o kung tayo man ay nakawala, no, at tayo nagkasala, tayo magbalik loob. Nandiyan po yung sakramento ng pagkukumpisal. Maganda lagi tayong konektado kay Jesus, no? Ngayon ang panahon ng mga gadget, no? Gusto natin lagi makasagap ng online connection, Wi-Fi connection, wireless fidelity. Kinakailangan makakuha tayo ng mahusay na koneksyon upang magamit ang mga gadget. Ganun din sana tayo sa ating Panginoon online. Kung tutusin, libre nga yung koneksyon natin sa Kanya, sa ating pagdarasal, sa ating pakikipag-ugnayan din po sa ating kapwa, lalo na sa mga nagdurusa. Na sana makita natin yung ating koneksyon sa ating Panginoon mahalaga. Hindi lamang po doon sa papel na tinatawag nating katibayan ng binyag, katibayan ng unang komunyon, pakikinabang, o di kaya katibayan ng pagkukumpil o sa pangalang Kristiyano, Katoliko. Yan po yung nakikita sa ating gawa, sa ating ugali. Kung sinisikap natin lagi tayong kaugnay, no? Mahusay ang kapit sa ating Panginoon. Pagpalain tayo natin.